Posible, no? Kasi hindi naman automatically nadidiretso yun eh. Yung isang opisyalis ng US Embassy, no? Na Mm. pupunta doon sa ICI kung hindi nagpaalam sa mataas na opisyalis ng ating bansa. Pero alam yun, yak alam yun. Kasi yun malinaw na pakikialam eh sa internal affairs. Kaya yak na merong alam niya. At alam ng, ano yan, alam ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Mm. Okey po. Kasi dapat punahin niya na yun, di ba? Mm. Kung hindi niya alam yun, kung kusa lamang na pumunta yung official, no, ng embassy ng US doon sa ICI, dapat mag-react si Pangulong Bongbong Marcos. Ano ang authority niya, di ba? Dapat questionin. Ano ang authority, ano yung legal na ano niya, na batayan para makialam siya at mag-alam kung ano ang tinatakbo at ginagawa at taas ng ICI. Oo. Halos magtatatlong buwan na, no? Matapos yung SONA ni Pangulong Bongbong. At nagsento na yung mga investigation sa Congress at ganoon din sa Senate. At ngayon ay may natitira na lamang yung mag-iimbestiga dito sa ICI. Eh talagang meron, no? At alam ng sambayan ng Pilipino na merong, ano yan, merong nagaganap na maniobra para hindi talaga matukoy na maparusahan, lalong-lalo na yung mastermind dito sa malala at sistematikong korupsyon. Mm. Kasi malala, bakit natin sinasabing malala? Eh? Kung kukumpara natin doon sa Napolis scam yan, 10% lang to 15% ngayon, yun, no? Pero ngayon ay maabot na 25 to 30% ang total budget. At ang malala ay mayroon pang mga ghost project. Kaya malala, no? Wala na talagang ano eh, wala nang pag-aalinlangan o pagdadalawang isip itong mga mandarambong, no, ng mga politiko at mga ahensya ng gobyerno, opisyalis ng ahensya ng gobyerno, lalong-lalo na dito DPWH. Actually, hindi lang sa DPWH yan eh. Eh ngayon, lumalabas na rin dito sa Department of Agriculture, no, yung Farm to Market Road. At ganun din sa DENR. Sana maimbestigahan din, lalong-lalo na dun sa issue, no, ng pagbibigay ng mabilisan, ano, na walang environmental impact assessment kaugnay doon sa pag-i-issue ng mga environmental compliance certificate para doon sa mapamira at irreversible ng mga reclamation at dredging sa ating bayan. Huwag natin tantanan na hindi mapanagot natin yung accountability dito sa mga responsable, dito sa malala na corruption. Kasi hindi lang simple eh. Trilyones na eh. Kung pagkikwintahin natin yung trilyones, yung nawawala sa budget natin, no? Aabot din yung isang pamilya lang, yung kay Pamilya Diskaya, aabot 180 billion do yung mga kinita nila doon sa corruption. Kaya kapag inano mo yung 180 million kung yung subsidy na hinihingi natin sa mga magsasaka na 30,000 bawat hektarya, no? Aabot niya sa 6 million na hektaryang lupay natin yung dapat mabibigyan ng suporta para umani tayo ng masagana.